Kung alam saan tayo naputol. Salita na naman ako mag-isa. Yung vibration vibration. Doon ako sa rumble na putol. Kainis. Kano yun? 89. Meron pinakamura 89. Ayoko lang kasi yung ganon, yung claw type na na phone holder na may vibration dampener. Kasi parang ang dali niyan nakawin Gaya niya ito nakahigpit Payag pa ako ganito yung kagaya din nitong Motowolf na na old school, yung may higpitan. Payag pa ako. Siguro gagawin ko doon hihigpitan ko na lang, ewan ko kung ganun gagamitin ko. May 89 pinakamura hindi na naman ako naka free shipping. Kaya February 2 na lang pag maluwag-luwag. Ginawa ko pag yung Honda gagamitin ko, may temperature doon. Lamang ko ba't ako giniginaw. Lamig malalaman na premium yung premium yung shock absorber ng motor sa Honda. Hindi naman basta-basta nag-aganito ito malutong, hindi naman malutong, matagtag. Salong-salo niya yung vibration. Interest talaga nito. Kailangan ingat na ingat ka humila, pumihit Ang tigas pa naman ang silinyador nito, yung nagpalit ako. Kaya dos lang tayo. Kaya salamat kay Paul at pinalitan niya yung nilagyan niya ang selector. Ito malubak dito. Mamatay na naman ng cellphone. Pakahina talaga ng stock na ilaw. Ano yun? Parang nakababa yung ko center stand ko silipin natin mamaya. May kasi spring nun malapit yung spring. Kaya pag nagmamotor kayo o driver ka kahit anong sasakyan, be aware sa dinadrive mo. Delikado rin yun sumasayad. Silip tayo. Naririnig akong kaskas some squirt. Silip. Di naman. Wow! 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 Wow!
Hindi. Kapag medyo ano ako, batak ako sa workout, siguro. Pero ngayon kasi tagal ko nang walang workout eh. Nag-quit na ako sa ano eh, sa tag na ito, sa Anytime Fitness. Hataw tayo para alis to pag ganitong walang workout. You're going faster than you can react. So dos lang tayo, the most, at the most dos. If not, uno lang. Chill ride lang tayo, chill ride. Tugs. Press lang tayo pag emergency. Katakot naman yung ano, pag hindi ako naghilamos sa umaga, yung tingin ko sa ilaw ano eh, star. Don't forget to wash your face. Nagising ako ng alas 11. Di na ako nakatulog. Nakatulog ako ulit alas 3. Alanganin, di ba? Kasi ako pag tulog ako, naiihi ako. Signal pa pala ako. Tulog ako at naiihi ako, hindi ko yung pinipigil, hindi ko yung tinitiis, tinatayo ko yun. Kahit lasing pa ako, kung lasing man ako tinatayo ko yun. Kaya pag ako nagising ng alas 11, alanganin ko. Ay shucks, oras ba ako natulog? Natulog lang ako pagkakain ng hapunan eh. So today, magandang New Year's resolution pala yun, yung ginawa ng mga kung sino man sila, LTO, hindi sila LTO eh. Ano kayang kawangis ng gobyerno yun? Magandang New Year's resolution yun, na dun sa area na laging may na-aksidente, tatayuan nila dalawa. Dun sa left turn sa Eastwood, laging may na-aksidente kasi dun eh. Tapos hindi lang yun, kanina nung stop kami, bakante, maluwag. Tawag na ito, saan naman ang takbo ko? Nung bakante, nung maluwag yung yung diretso, yung C5, at kami left turn, medyo mangilan-ngilan kami, pinara niya yung C5, nago, pinakaliwa niya kami, di ba, feeling VIP. Yun kasama yun sa briefing nila malamang. Pag stop dito, tapos walang tao, lamang yung walang dumadaan, tapos lamang yung volume dito, override nyo yung traffic sa yung traffic light. Ang lamig. Yung pantalon ko makapal na to kapal na tong pants ko Uy, kaninong preno yun? Clutch, baho. Tugs.
So yun, mag-usap tayo sa religion. Dumalo kasi yung ate ko kanina, kahapon pala, January 1. Nung January, yung December 31, nagsabi na siya. Sabi niya, pwede ba akong, actually maaga pa eh, liwanag pa eh, pwede ba akong mag-ano dyan, New Year. Ayokong pupunta yon kasi unang-una yung gastos ng handa kay teacher, Pasko siya rin, wala akong ambag halos, pero totally halos wala akong ambag. Syempre ate ko yun, kailangan si teacher mag-invite. Pure immediate family, as in ako, mga anak ko lang yung yung tawag na ito, yung kakain tapos mag-invite ako ng ate ko. Siya kasi abandonado ng asawa niyang naanakan kasi yun ng graduate ng pastorology, kung ano man tawag sa course na yun. Naanakan siya ng pastorology na keme-keme. Tapos yung anak niya hindi rin siya bet kasi nga masyado siyang alam mo yun, yung basta toxic yung pagiging religious niya anyways. So siya lang mag-isa ngayong holidays, gano'n. Hindi siya sinasamahan anak niya sa kahit anong okasyon. Birthday niya, ang sakit nun. Para sa single mother, hindi siya sinasamahan ng anak niya. Anak niya would rather be with sa trabaho daw sa trabaho, sa school, instead na sasamahan siya sa mga special occasion, di ba? Well, ako hindi ako maramdaman sa ganun, pero nakikita ko sa ibang tao, pag ikaw yung single parent, tapos iha ka na iha ka sa may iha ka sa anak na iniwan na kasi siya ng pastorology na nakaanak sa kanya, iniwan siya sa madaling salita. So pero yung iha na yon, syempre paano kung maayos, kung yung pagpapalaki mo, huwag ka naman ganunin, di ba? Yung Pasko, New Year, Christmas party, lahat walang inatinan yun. Walang inatinan yun. Hindi na, basta anyways. So back to my story, yun nga, tumawag siya, nag-chat siya sa akin. Hindi ko although di ba pag may nag-chat sa Messenger, yung chat head lang, message head lang, kita mo na, hindi mo na kailangan buksan. Hindi ko lagi binubuksan kasi yung mga message niya. Ang hilig niya mag-send to all ng ng mga religious na na message. Okay lang kung accurate, pero may yun false, yung mga yung mga inaano niya false na, ang kulit pa yung mga sinesend niya. Kasi send to all, halimbawa sa family, meron kaming 5 na iisa yung GC namin, gano'n. Yung 5 na yon, send to all yun, isang message, may PM pa, di ba, buisit? Tapos sinisita na siya nung isa kong ate, mas matanda, magsosorry lang yun, ask for forgiveness, gano'n. Kasi religious nga Tapos gagawin na naman yung the next magpapahinga lang, parang babahing lang, ulitin na naman, ay sorry na naman, ask forgiveness. Anyways, nung pumunta siya kahapon, hindi actually pinagpaalam ko na kay teacher nung 31 ng gabi. Sabi ko, daw si ate, si tita, gusto raw pumunta rito. Sabi niya, mga alanganing oras, alas 9, alas 8, ganun. Sabi niya, umuo siya. Syempre abala ako, ang dami namin ginagawa sa bahay, kahit New Year's Eve. Hindi na nga kami masyado nagluto bumili na lang kami ng luto, pero busy pa rin, alam niyo yun, okasyon, kakabit pa kami ng kisame keme. So alas 10 ko na send, kaya ang sagot niya ay gabi na, gumanon siya. Pero kinabukasan siya dumating na hindi ko rin i-expect, kasi kinabukasan tinuloy namin yung ginagawa namin kisame. Nagkakabit kami ng mating sa kisame, ng bulok ng kisame namin. So anyways, nung nasa bahay siya,
ano naman, tinake advantage na naman niya, nandoon siya ng personal sa bahay na mag-preach na naman. Ganon. Una talagang pinapabayaan ko lang magsalita. Pero nung nangulit na may personal na ng parang ikaw makasalanan ka, ako hindi ako makasalanan, ako banal, blah, etc. etc. Sabi ko, alam mo kaya hindi ko binabasa yung mga messages mo eh. Kasi unang-una paulit-ulit ka. Okay. Pangalawa, mali yung tinuturo mo. Yung first part ng tinuro mo tama. Okay. Okay na sana eh. Kaya lang dinadagdagan mo. Kaya doon ako na sa'yo, doon kita sinisita. May tama ka na sinabi, okay? Pero dinagdagan mo, kaya siya naging mali. Okay? Okay. Ngayon, sabihin na nating tama lang yung sinabi mo, yung first part lang na tama. Okay? Pag sinabi mo na isang beses, at nakinig ako, di mo na kailangan ulitin. Okay? Change scenario. Sinabi mo ng isang beses, hindi ako nakinig. Maybe, pwede mo ulitin. Pero pag pangalawa, pangatlo, hindi mo nakikinig, hindi mo na kailangan idikdik sa utak ko na hindi ako nakikinig sa religion mo. Na lalo na pinaprangka kita na mali yung tinuturo mo. Diba? Religion is a taboo, religion, politics, sexuality nga ngayon, tabu na eh. Dati hindi yan eh. Maraming mga tabu na na topic eh. Bakit yun ang lagi niyang dinidikdik? Diba? Si teacher, syempre, siya yung tumanggap ng bisita. Siya yung maganda. Parang namamagitan lang siya. Siya yung mahinahon kasi nagsasagutan na kami habang nagkakabit ako ng kisame. Nindidik na, you're a sinner. Me, I'm holy. Be like me. Be like me. Anyways, yung umattend ako ng Christmas party ng mga klase ko. Yung isa kong babae na kaklase dati. Kinukwento niya, hindi lang kumikibo eh. Kinukwento niya, ganun din ang problema niya. Meron daw siyang kapatid na sumapi sa ganyang religion kay Kibuloy kung kanino man. Na panay nga daw ang ganun. Ako mabait na ako ngayon. Dati akong adik, etc. Ngayon, bla bla bla, magpakabait ka na rin. Kagaya ko, gayahin mo ko, etc. Wow. Good for you na naging mabait ka. At least yun ang sinasabi mo. 'Di ba? Parang siguro I'm happy for you. Pero parang kasi yung mga ganong nag-share na dati akong tirador, ganyan. Ngayon, pastor na ako ng nito, ng kay Kibuloy, etc. kung kanino man. All good for you. Hindi ka na tirador. Pero don't expect na sasapi ako sa'yo dahil natatakot ako sa'yo. Baka ako tirahin mo pag di ako sumapi, di ba? Free will yan eh. Tsaka kung isang beses, dalawang beses, tatlong beses sumapi o hindi, pag hindi hindi sumapi, walang pilitan, di ba? At huwag mo kaming ko-condemn na di ka sumapi sa religion namin, lagot ka, edi wow. Kung tama yung tinuturo mo, fortunately mali. Anyways, see you later, alligator. Bye.